Kapag malungkot ka, alam kong deserve mo yung ganitong ulam. Kaya naman alam niyo na malungkot ako ngayon, guys. Dahil matagal na nga rin itong isdang ibinabad ko sa asin tas nilagay ko sa freezer, naisipan ko maghanap ng panlaing. Niyaya nga ako ng asawa ko dun sa bundok, akala ko nga ay manguha kami ng gabi. Yun pala guys, lumiko siya, pumunta pa dun sa mas pinakabundok. Dahil hali nga naman at niyaya niya kami na mag-swimming daw kami dun sa bagong resort dun sa may Macabod. Syempre, sino ba naman ako para tumanggi? Gala yun. Eto na nga pag-uwi namin, may nakita ako nagtitinda kaya napabili talaga ako. Saktong-sakto nga pagkakatuyo niya, hindi naman sobrang tuyo at hindi naman siya fresh. Ayan at binalatan ko na nga siya at pinaghihiwa ko na rin yung mga dahon para kako ready na. Alas 3 pa lang ng hapon yan guys, nag-ready na ako dahil matagal talaga at matrabaho talaga ang pagluluto ng laing. At nung mahimay ko na yung gabi, ay hinimay ko na rin tong tinapa na pansahog at yung isda ay pansasahog ko nga ay i-defrost ko na rin. Naghiwa na rin ako ng mga kasangkapan ng sibuyas, bawang at ng luya. Ginamit ko nga gata dyan ay yung dalawang nyog tapos pinagata ng asawa ko sa palengke. Pinapiga pala guys. Ayun nga, ginisa ko na yung mga kasangkapan. Usually guys, hindi naman talaga namin ginigisa kapag nagluluto kami ng laing sa Bicol. Ang ginagawa lang namin, ilalagay yung pangalawang gata sa kawali, ilalagyan ng asin, ng sibuyas, at papakuluin. Kapag kumulo sa na ilalagay itong mga gulay. Pero iginisa ko nga siya kasi naisip ko, baka kulangin ako ng pangalawang gata, maluto na yung, maubos na yung gata, tas hindi pa luto yung gulay. Ang ginawa ko nga dyan, pagkatapos kong gisahin, tinakpan ko muna siya para kumupos. Ewan ko ba nung Tagalog ng kumupos, guys, search nyo na lang. Ang ibang term nga sa amin nun ay lumuyos. Ayan, dahil naluyos na siya, nilagyan ko na siya ng pangalawang gata, tapos nilagyan ko rin siya ng patis, tapos tinakpan ko nga ulit hanggang sa kumulo. Sa pagluluto nga ng laing, hindi dapat yan hinahalo ng hinahalo, lalo na pag hilaw pa dahil kakati siya, kasing kati ng ex mo. Dahil malapit na nga maluto, nilagyan ko na rin siya ng betchin, pampalasa. At saka ko siya hinalo para magpantay ang lasa dahil nilagyan ko nga rin niya ng asin. Pagkatapos ay tatakpan ko muna siya guys para matuyo pa ng konti yung unang gata na nilagay natin. Kapag nga natuyo na yan, ay ilalagay ko na rin yung pangalawang gata or yung unang piga pala guys, sorry. At papakuluin ng bonggang-bongga dahil dapat nga dyan ay lutong-luto yung kakang gata dahil para matagal siya mapanis kahit hindi mo ilagay sa ref ng buong maghapon. At saka ako nga inilagay yung dalawang isda na hiniram ko nung nakaraan pa. Dapat pala guys kapag nilagyan nyo na siya ng kakang gata, hindi nyo na siya haluin ng haluin dahil lalabsay siya. Search nyo na rin kung ano yung labsay guys. At wag na nga natin tatakpan dahil lalabsay nga ang kulit. At aantayin na nga natin na mag-evaporate pa. Mag-evaporate pa na medyo matuyo pa pala yung sabaw at maluto na yung isda na inilagay natin para pwedeng-pwede na siyang kainin. Ayan, dahil medyo natutuyo na nga at medyo gutom na rin talaga ako guys. Yung sinain ko nga dalawang takal, alam kong kukulangin. Sabi ko nga sa asawa ko, huwag ka muna mag-diet, okay lang na high blood ka. Char lang. At hanggang dito na nga lang guys at gutom na kami, kakain na nga kami. Please don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat sa panonood.